Guys! Welcome back to our channel, Talk and Tell America. Ang pag-usapan natin ngayon guys is about AI. Ngayon kasi grabe na ang AI. Talagang nag-explode na all over the social media. And of course, the real life in the business company. So, pag-usapan natin ang AI. Unang-una, pag-usapan natin ang AI sa social media. So ngayon, ang dami-dami na ngayong mga videos, short videos, long videos, etc. etc. na gumagamit ng AI. Kahit mga picture nyo pwede nang pasayawin. Like picture lang talaga ha. Picture, yung nakapost lang kayong ganon. Tapos pwede nyo niyang pasayawin dahil sa AI. So, ang dami na talagang AI. Tapos ngayon, ang sinasabi natin AI, marami namang hindi nakakaalam. Ano ba yung AI? Parati akong naririnig ko yan ng parati sa mga tao, AI. Ano ba yung AI? AI is an artificial intelligence. Yun yung mga robot. Tapos, yun na nga yung mga i-upgrade na nila. So, ngayon, sa social media, pwede nyo nang gawing AI yung mga picture nyo. Talagang ang gaganda nyo talaga. Para pa rin kayong tao, pero AI yun. Version of you yun. Tapos, ginawa lang AI. So, for example, ako ngayon, ayan, yung face ko. Tapos, gagamit ako ng AI apps. Diba sa mga apps, meron ng mga AI. Pwede yung gawin yung AI yung mukha ko. Pipili ka doon kung anong gustong kulay gusto mo. Tapos, ma-change yung mga face nyo. Parang AI, parang original pero AI version. Talaga yun. Halos hindi nyo na talaga makilala kung saan ang totoo. Totoo ba to or AI? Kasi ang AI talaga guys, parang original na rin, di ba? So ngayon, maraming gumawa ng video na ginamitan ng AI. Unang-una, for example, very popular ang short video like Reels sa Facebook Reels, di ba? So ang dami-daming gumagamit ng AI. Unang-una yung mga bata, yung mga bata na sumasayaw, tapos ang galing-galing, tapos maraming naniniwala, uy, ang galing naman ng bata niyan, ang bata, ang baby pa, pero galing sumayaw, galing kumanta. Ayun, diba? Naniwala na kayo. AI yun, kagagawan yun ng AI. Kaya, huwag kayong basta-bastang maniwala talaga. Kasi talagang ma-deceive kayo talaga guys. Kasi ang AI at ang original na person para na talagang totoo. So ngayon, for example, merong mga karumal-dumal na ginawa. Tapos, ang mga tao nagko-comment sa comment section. Grabe na sila mag-comment, ganito daw, bakit ginawa yan, walang ganito, bla bla bla, ang sama-sama naman ng parents nito, ang sama-sama naman ng boyfriend or girlfriend nito, bakit ginawa. Pero guys, AI yun. Meron naman ring totoo, pero mostly talaga yung lumabas dyan is AI. Kaya nga hindi yan tinanggal ni Facebook, 'di ba? Si Facebook napaka-stricto 'yon. Bawal 'yon sa community guidelines. Pero bakit hindi tinanggal? Kasi AI 'yon. Pag mag-post kasi ka ng video tapos merong AI, meron doong settings na lagyan mo ng AI. AI uses AI. So may mga setting kasi yan doon. Original ba ito? Or meron ba itong AI? So, pipili ka doon. So, lagyan mo yon ng AI para hindi ikaw masipa ni Lolo Meta. Kasi pag hindi mo yan malagyan,
ayun, possibility na masipa yun, lalong-lalo na kung against the community guidelines. So, lagyan mo ng AI. So, balik tayo sa awareness. So, awareness lang ito, guys. Since nga ang dami-dami na ngayong AI sa social media, nagkalat na talaga sa social media ang AI, so awareness na lang to. Yung nakikita nyong mga babies na kinain ng buhaya or kinagat ng aso, wag kayo basta-bastang mag-comment agad-agad nga, hey, tawag kayo ng pulis, or hey, bakit hindi nyo sinusumbong, ganon-ganon, bakit ganyan-ganyan, ang dami ng mga comments nga mamasama. Pero AI yun, artificial intelligence yun. Gaya nang sinasabi ko nga, hindi mo talaga ma-distinguish kung alin ang original or totoo ba ito or AI ba ito, artificial intelligence ba ito. So, kailangan dito sa social media marunong tayong manuri. Okay, pangalawa, halimbawa, yung presidente dyan sa Pinas, marami ding nagalit sa kanya, di ba? Maraming gumagawa ng AI na kunyari, nagsasalita ang presidente sa Pinas ng masama kasi nakikita mo yung mismong itsura niya, yung bibig niya na gumaganon-ganon, tapos lumalabas yung salita niya nga masasama, tapos pinupost yan sa taong galit sa kanya, yung mga bashers niya. So ngayon, ang dami ring nakakita niyan, marami ring nagko-comment, uy, ang sama pala ng presidente dyan sa Pinas. Ang sama ng sinasabi. O, di ba ganon? Pero ang totoo, AI yun. AI yun ang nagsasalita. Di ba? So, ingat-ingat kayo. Ang dami na talagang pwedeng maninira ngayon using the AI. So, pwede kayong sisiraan ng ibang tao, gumamit lang sila ng AI, tapos basta ganon. Kaya mag-ingat talaga kayo. Tapos ngayon, halimbawa, meron kayong ka-chatting, 'di ba? Meron kayong ka-chatting, tapos tinatawag na love scam. Tapos mostly these people are gumagamit din ng AI. So mag-ingat kayo, lalong-lalo na sa mga dating online. Mag-ingat kayo dyan kasi baka ginamitan kayo ng AI sa ka-chat nyo. O, di ba? Yun pala, halimbawa, for example, yung ka-chat mo ay isa palang lalaki, pero sa pag-chatting nyo, lumalabas yung boses ng babae, pati yung mukha ng babae. AI yun. So, mag-ingat kayo. Awareness lang talaga to kasi ang AI ngayon ay talagang nagkalat. As in, nagkalat. Saan ka pupunta, nagkalat. Tapos ngayon, dito naman sa ating in reality, AI reality. Okay. According to dito tayo sa Google. Sabi ni Google, as of late 2025 and early 2026, 78% of companies globally reported using artificial intelligence, AI, in at least one business function. Ayan. 'Di ba? 78%, napakadami, 'di ba? As in 78% guys ng company uses AI, artificial intelligence. That is way too many. It's almost 100%. This is real. So, bali, by the time in 2030 and up in counting, probably 100% na ang mga company ay 100% ang gumagamit or gagamit ng AI intelligence.
ng artificial intelligence, 'di ba? So kasi ngayon 78, 2026 na, 27, 28, 29, 30, 4 years from now, wala na ang mga company, gumagamit na talaga lahat sila ng AI. 100% na, 'di ba? So ngayon, pag-usapan natin 'to. Kasi tapos na tayo sa social media, AI social media. So dito naman tayo sa face-to-face reality. Daily life natin. Dito tayo sa earth. Huwag tayo sa ibang dimension. Yung social media, ibang dimension yan. Dito tayo sa original dimension. Dito tayo sa earth. Labas mo na kayo dyan sa ibang dimension. Dito tayo sa earth dimension. Okay? So ngayon, kung mag 100% na ang mga company na gumagamit or gagamit ng AI, artificial intelligence, baka wala ng trabaho ang human. Yung human, yung mga tao, baka wala ng trabaho dahil wala na. Ino-occupied na sa AI. Kukunti na lang mga taong may trabaho dahil yung AI na ang gumagawa ng trabaho sa mga tao. 'Di ba? Madali lang yun, guys. Especially kung nandyan ka sa office, yung mga clerical, other term in the office positioning na kayang-kaya ni AI. For example, yung clerk, taga-answer ng phone, taga-take note, blah blah blah, lahat-lahat, report this, report that. Kaya yan ni AI, di ba? Kaya yan ni AI. So ngayon, instead yung company na yon mag-hired ng 5 clerk, 2 na lang. Na-loss na ang 3, wala nang job ang 3 kasi kinuha ni AI, di ba? 2 na lang ang people, ang human. 2 na lang ang human, 3 na ang AI. So labaw na ang AI, di ba? So, kukunti na lang talaga tayong may trabaho. Paano yan? Ang gulo na siguro ng mundo, di ba? So, ngayon, nawala na yung 3, di ba? Yung 3 na clerk, nawala na kasi pinalitan ng AI. So, 2 na lang na A1. So, bali yung 2 na tao na human nga na A1, for example, merong mga report yun, may mga gatherings na yung yung AI, naka-store na yan. Yung human being, yun na lang yun ang mag-check o ano ba yun, tama ba to? Kasi kailangan naman din talaga i-check yun, baka mamaya kasi yung AI program din yun, di ba? So kailangan na lang din i-check sa human kung talaga bang totoo. Bali ko i-recheck siya guys, yung i-inspection siya for quality purposes kung totoo ba ito. So after ng AI, at the end of the day, yung human being, yun na ang mag-check for quality purposes. Kung ito ba, tama ito, or 100% quality ba yan? So, ganon. So, meron pa rin trabaho ang human being, pero kukunti na lang. Mostly AI na ang gumagawa. Kasi syempre, 78% ngayon, 2026. So, how about in 2020, 2030? And so on and so forth. So, 100% na ang company gumagamit ng AI, wala na talaga tayong mga trabaho. But, ngayon, yung mga nurses, mga doktor, of course, nurses, meron yan silang trabaho. Kasi sila talaga yung nag-aalaga ng patient, diba? Like, manually. Pero yun, alam yung mga doctor na surgical doctor, meron matagal na ang AI nagsusurgery ng human being. Matagal na ito. Pero kukunti pa lang. What about if the medical hospital or medical institution gagamit sila ng maraming AI na doktor? Doktor na AI. Taga-surgery. Diba? So what if gagamit sila? So marami na ring doktor mawala ng trabaho. Kasi inaagaw na sa AI. Like I said, there is still a few na magkaroon ng trabaho yung human being kasi after sa AI, gina-inspection yan for quality purposes.
ang human being mag-inspection yan. Nandoon pa rin yun, yung quality and integrity and everything like that. So, nandoon pa rin yun. So, still need human being. But, it still reduces the position of the human being's work, jobs. Because inaagaw na talaga ni AI. Kahit sasabihin pa, ay hindi naman mawawala ng trabaho ang mga tao kahit merong AI. No, that is not really 100% true. Mabawasan talaga og trabaho ang mga tao dahil sa AI. Dahil ang mga company mas gusto pa nilang gumamit ng AI kasi mas mabilis na kumilos kaysa human being. O for example, sa mga manufacturing. Okay, in this machine, this huge big machine, there is 5 people who works in this thing. For example, sewing manufacturing, dressmaking manufacturing, clothing manufacturing. Oh, this machine here is, let's say for example, 10 people ang nag-works dyan. So, 10. 8 hours a day, 10 people. So, that means, 10 tao ang susweldohan ng company in that one machine. Ngayon, kung maglagay sila ng AI sa machine na yan na ang AI gumagawa. Alam mo yung mga robot, gumagawa na lang sila. Ang galing-galing, di ba? Ang fast pa. Ang isang tao gumawa ng isang damit for 6 hours in 1 pants. Magawa lang yan sa AI 30 minutes. Ang laki ng profit ng company. Example lang yan, pero that is true. Ang laki ng profit ng company. Instead, magsweldo siya sa 10 tao, mag-hired na lang siya ng 3 human being at 7, at lagyan ng 2 AI. Kahit 2 lang ha, 2 AI. So, yung 2 AI makagawa na ng 100 pence in 8 hours. Samantala, yung 10 tao before the AI, makagawa lang ng 16 pence in 1 day, in 8 hours. Diba? Kaya ngayon, mga company kumukuha na or gumagamit na ng mga AI dahil it is true, mabilis talaga pag gagamit kayo ng robot. O, balikan naman natin kung lahat na gumagamit ng AI or robot, saan naman tayo kukuha ng pera para pambayad or pambayad ng ating bills, pambili ng pagkain, pambili ng ating mga kailangan araw-araw. We need money. Diba? Paano na ngayon kung wala ng trabaho? Wala ng sweldo. So, anong gagawin sa mga tao? Yung iba mangnakaw na, diba? Dahil wala ng pera eh. Wala ng trabaho, na fired na dahil pinalitan na ng robot, diba? So, gaano nakagulo ang mundo kung marami na ang AI? Remember, this is real. Right now, it's 78%. 2026, 78% of company uses artificial intelligence. 2 years or 4 years from now, uncounting, puro na AI. Ang daming tao sa mundo. Marami nang mangnanakaw. Lalong dumami ang mga scammers. Mang-scam na lang sila kasi kailangan nilang pera. Kaya ingat kayo dyan. Ingat talaga kayo. Sa panahon na ngayon, grabe na. So, sino lang ang magkaroon ng pagkain na walang problema, na walang bayaran? Yung mga taong nakatira sa
malabundukin. Yung mga taong nakatira sa probinsya nga sa liblib nga meron silang mga uma. Meron silang sariling fish pond. Meron silang sariling chicken, poultry, piggery, rice mill, cornfield, coconut plantation, banana, everything. So, yun ang mga taong nasa malabundukin nga nakatira. Sila yun magkaroon ng pagkain. Pagkain na hindi na sila mamroblema. Tulad ng mga taong nakatira sa syudad, nakatira sa provinces nga nandyan sa syudad sa provinces, mga baryo, tinatawag na city o baryo, ganun-ganon. Saan sila kukuha ng pera kaya wala na talagang trabaho. 'Di ba? Pero okay na lang siguro 'yan sa probinsya, sa Manila kasi mga tao naman talagang nagda-drive papuntang palengke. So, okay pa rin kayo diyan. Paano na yung nakatira talaga sa malaking syudad? So, kawawa kasi wala na silang trabaho, saan sila kukuha ng pera, pambayad, pagkain. So, mas marami na talaga ang mga pickpocketer, marami ng mangnanakaw ng cellphone o whatever, yung mga bags nyo dyan, ingatan nyo dyan. At, dadami na rin yung mga scammers, tinatawag na mga investor, at marami na rin yun, dadami na rin yun ang mga love scam sa social media. Dadami na lahat. Pagdating ng panahon nga puro na AI itong nakatrabaho sa mga company, darating ang panahon nga ganyan na talaga ka-desperate yung mga tao kay wala ng pambayad. Wala na. Ingat-ingat na lang tayo guys kasi itong mga sinasabi ko may possibility. As in, the AI is spreading from the real life in the land, in the earth, to the social media. Nandoon. Ang dami. Kaya mag-ingat kayo. So, anyway, sana itong vlog na ito ay nakakatulong sa inyo. Especially yung mga taong nasa probinsya na hindi pa masyadong alam kung ano talagang AI, artificial intelligence. Yes guys, yung AI guys is a robot, artificial intelligence. It could be a robot, it could be the anything like, di ba robot merong human na robot na talaga, as in parang human na talaga. Meron ding mga robot, mga AI na machine lang siya nga pwede siyang alam mo yung magbubunot, yung mga ganon. Marami na ring AI, magbabacuum. Yes, merong mga circle na robot nga magvacuum sila, AI yan, artificial intelligence yan. Marami na talaga, as in ang dami-dami. So, kung nakikita nyo pa yung mga car ngayon, yung mga bagong gawa na mga car, mga AI na rin guys, pwede na kayong voicemail nyo, pwede kayong i-voice mo lang, hey, for example, meron kayong car na pangalanan natin ng Pacifica, hey Pacifica, back up, magba-back up yan, hey Pacifica, drive 70 miles an hour, the drive yan, is voice ka man. Kasi nga nandito na tayo sa artificial intelligence era. So ayan, ayun lang yan ang mga sinasabi ko, para siyang science fiction, 'di ba? Saan ba yan galing ang mga nangyayari dito ngayon sa Earth? Mga science fiction yan guys. Yung mga movie nga ang gaganda, action, mga science fiction nga lumilipad yung mga ano-ano. That is the thought, that is an engineering. Lalabas din yan sa Earth. Magiging real din yan kasi pag na-thought mo yan, naisip mo yan, gagawa talaga ng paraan ang mga AI invention, yung mga highest smart engineering dyan. Gagawa talaga yan sila ng paraan at mag-invented talaga sila ng, uy, maganda pala itong movie na to. Parang ang cool, ganyan-ganyan. So, i-invent na yan. Kaya yung mga movie,
yung mga movie, yung mga things nga nakita nyo sa movie, especially yung mga science fiction movies, akala mo yung movie lang yan, pero nandito na yan sa Earth. Nagawa na yan, hindi pa lang nga nalabas. Siyempre, magpaplano yan sila. Magpaplano yan mga engineering ng 10 years, 15 years. Mahaba-haba naman din ang mga paplano nila eh. Kaya ganoon, wala na tayo. Okay na kami kasi baka mag-retired ang mga nagre-retired, okay na, meron na silang pera, di ba? Paano na yung mga growing up kids? Yung mga new generation, paano na yon? Puro na AI. So, ano nang matrabaho sa mga new generation? Real talk yan, guys. So, kaya mag-invest na lang kayo. Bibili na lang kayo ng land. Gawin yung farm. Ayan, sigurado pa kayo dyan. Di ba? Alright, guys. Thank you so much. I hope this video nakakatulong sa inyo ng mga awareness, possibilities. So, if you enjoy this video, you can share this to your friends and your family and share it to your Facebook, YouTube, whatever, you can share it. Thank you so much. And if you haven't subscribed to this channel, please click subscribe and hit the notification bell for my uploads. Bye-bye.